Ayan na nga po mga ka-sweetheart. Samahan niyo po akong gumawa ng napakasarap na humba. Ayan po, grabe, ang sarap. Kaya try niyo po akong samahang magluto ngayon sa napakasarap na humba. At kakain ako ng marami today. At ayan na nga po, nakahanda ng espada ng reyna ng kusina. Let's go to cook! First, hinugasan ko po munang mabuti ang pork kasi kailangan pong malinis siyang mabuti para matanggal ang bakterya. So, kailangang linising mabuti sa running water. Ayan po. Tinapat ko po siya para malinis na malinis at matanggal ang bakterya. Ayan mga ka-sweetheart. Nalinis ko na po ang aking pork. Ngayon po, inilagay ko na rin po ang pata kasi dan ko na po siyang pakuluan. Kasi po para mawala yung masamang amoy ng pata. Kaya ayan po, nahugasan ko na at nabanlian na ang pata ng baboy. Ngayon, eto na, ready na po, malinis ng lahat ang pork, liempo at ang pata ng baboy. So, let's start to cook. Una, in-slice ko po muna ang sibuyas. Kailangan po kasi sa humba, marami yung sibuyas para masarap. So, ayan po, nag-slice po ako ng maraming sibuyas. Ayan po. Ang dami na po yan. Isang malaking buo po yung ginawa ko para malinamnam yung humba. So, ngayon po, done na akong maghiwa. Let's start to cook. Ayan na po, first, nilagyan ko muna ng mantika ang aking kawali. Kunti lang po yung nilagay kong mantika kasi yung baboy is mataba naman masyado yung pata. So, kailangan kunting mantika lang. Una po, nilagay ko na yung garlic. So, waiting po natin siyang mag-golden brown. Ihalo-halo lang po muna natin para mag-balance po yung kulay. At nang lumabas din po yung aroma ng bawang. So, hintayin po natin siyang mag-golden brown. Ayan po, nag-golden brown ng aking bawang. Kaya ininix ko ng onions. Ang napakarami kong onions. So, sinunod ko na po. Kasi kaya po hindi na ako nagpukpok ng bawang o nag-slice. Kasi nakaready na po lagi yung bawang ko pag ever since na nagluluto. Ayoko po kasi yung araw-araw nagluluto, isa ka lang ako mag-slice ng bawang. So, naka-prepared na po yun ever since. Ayan po, imikos-mikos lang natin at palabasin natin ang aromatic ng onions at garlic. So, ayan po, medyo lutuin natin muna at nang lumabas yung amoy ng mga ingredient bago natin ilagay yung ibang sangkap. So, ayan na nga po, lumabas ng aroma, kaya ilagay na natin yung pork liempo. Tapos, halu-haluin lang po natin mabuti para mag-balance yung lasa. Ayan po, inilagay na po natin yung liempo. Maganda po kasi sa liempo yung pagka-slice, hindi manipis pag gagawin yung humba. Kailangan tama lang yung pagka-slice para hindi rin nakakaumay, wag yung sobrang taba. Mild lang yung taba ng liempo. Kasi lalabas po yung mantika niyan lahat. So, ayan na nga po. Hinalo-halo na natin para mag-balance po yung lasa. So, ilagay na po naman natin ang pata para sabay po siyang lumalambot at lumalapot. Yung po kasing pata, yung pangpalapot ng sauce sa humba. So, ayan na nga po. Dapat kasi lahat pata yung ilalagay ko. Kaso, mayroong ayaw ng pata. Kaya, nilagyan ko na rin siya ng liempo. Kasi yung iba gusto pata, yun namang iba gusto liempo. So, lahat sila may choices. Ayan na nga po, nilagay ko ng pata at ang liempo. So, lagyan natin ng ingredient, dahon ng laurel, star anise, 2 star anise. Saka po lagyan natin ng bulaklak ng saging. And then, lagyan natin siya ng iba pang mga ingredient. 2 dahon po ng laurel yung nilagay ko ha. Nilagyan ko din po siya ng 4 tablespoon na toyo. And then, 1/4 cup na suka. Ayan po. Ang ilalagay nyo. Kailangan kasi wag naman sobrang asim. Yung tama lang yung asim. Nilagyan ko rin po siya ng isang 1 pork cubes. Ayan po. At saka po sugar. 4 tablespoon din po na sugar. So, mix-mix lang po lahat yun. And then, kunting salt.
Ayan po yung inilagay ko sa aking humba. And then, after po nyan, i-cover na lang muna natin siya ng mga 4 minutes at waiting po natin siyang lumambot at lumapot. Ayan. So, ayan po, check na natin. So, 'di ba? Ang ganda na ng saka natin siya lagyan ng pamintang durog. So, ayan po, medyo malambot-lambot na, pero malabnaw pa yung sabaw. Kaya wait pa natin. Siguro po wait pa natin siya ng mga 4 minutes para yung lapot saka po yung lambot kasi medyo hard pa eh. So, ayan pa po, hindi pa po malapot yung humba natin. So, hintayin pa po natin, needs pa natin siyang palambutin at palaputin. Masarap po kasi sa humba, yung medyo malapot yung sauce, pangit yung malabnaw. Kaya, kailangan pa natin siyang lutuin ng mga 4 minutes pa or 3 minutes. Ayan po, waiting pa po natin. Palaputin pa natin yung humba. Di po ba ang ganda ng pata pagka yung siya, sinama sa humba? Lalo na kung malambot na malambot. Ay nako, grabe. So sarap. I-cover natin ulit. Ayan, check natin oh. Wow! Ayan po oh, kunti na lang yung sauce. So tamang-tama po yung lambot niya. Ang lapot. Ang sarap na pong kainin pero parang medyo marami pang sabaw. Ayan po, ang sarap ng humba. Kayo po ba, nagluluto po ba kayo sa inyong mga bahay ng humba? I-try nyo po. Napakasarap. So, ayan mga ka-sweetheart. Malapit na pong matapos ang aking humba. So, malapot-lapot na po yung sauce niya. Medyo sticky na po yung sauce niya. Yan, ang sarap. Pangit na po naman yung sobrang lambot ng liempo kasi hindi rin magandang kainin yung sobrang lambot na lambot. Kailangan po tama lang yung pagkalambot ng pork. Ayan po, done na. So, inilagay ko na po sa isang malaking bandihado kasi marami yung niluto ko. So, today is Sunday, ready to serve. Marami po kasing tao dito kasi gathering ng family. So, ayan po, nilagay ko na po sa malaking bandihado at isi-serve na po para pagsaluhan ng aking nilutong humba na napakasarap. Ayan po. Thank you po for watching. Talagang hindi ko na po nakaya, kaya eto po, babawas po ako ng konti at kakain na po ako. Talagang hungry na po ako at nang maamoy ko po ang bango ng aking humba, hindi ko talaga matiis na hindi kumain. Ayan po, paki-subscribe naman my channel, paki-share and paki-comment din. Thank you so much. Bye!